Ano yung Ngayon, sa Gemma? Gemma naman 100,000 dayas, di ba? And sa Gadget Wire, kita niyo naman yung pagtulong namin sa inyong mga CC, di ba? Hindi naman sa inyo, kumbaga sa ibang mga CC. Tumulong mga spender namin lahat doon. And sa campaign ng H&M. Campaign ng H&M, syempre may karapatan magpahinga yung mga spender namin. Kasi syempre, hindi naman biro yung laban natin talaga dati. Pero yung sabihin na unfair, na chill-chill lang kami sa labas, na chill-chill lang live namin. Ano bang gusto nyong, ano bang gustong live? Kailangan ba magsisigaw kami kung ano-anong gawin namin sa live para lang masabi nyo may effort or hindi kami nag-chill? So doon pa lang, sumama yung loob namin, pero pinalipas na namin yun. Wala na yun. Hindi na nga namin in-open kasi nga, ayaw na rin namin ng issue, ayaw namin ng ganito, mas pinili na lang namin na manahimik. Ngayon, dito, alam ko naman may mga fans na pag-aawain tayo dito, ganyan. Which is hindi tama yun, na toxic. Yun ang ayoko sa lahat na time na nagre-revelation, di ba, bumaba ka na nun eh. Then bumaba ako sa living room. Tapos, nagulat lang ako sa'yo, pero wala pa akong na-feel na something. Nandun ako sa may living room, nakaupo ako after kakataas ko yata mag-live. Tapos, lumapit ka, kinuha mo yung tumbler mo, tapos sabi mo sa akin, sarap manood ng Revelation, no? Tapos parang, alam mo yung, basta iba yung pagkakatono mo doon. Then, nagtinginan nga kami ni Manel, may problema ba? Parang gano'n. Tsaka ako umalis. Tapos, gano'n na, paakyat na ako, biglang lapit sa akin si Gemma na nagkakagulong ka sa Comsec, na ganito, ganyan, na sinabihan daw kitang plastic, which is hindi naman totoo. Ngayon, umakyat na ako, kasi ikaw daw, nagkaano ka doon na, nagsasabi ka, parang nagpaparinig ka na, ayun nga, ako pala yung tinutukoy mo, na nagsalita ako ng plastic sa'yo, sa Revelation. Na ikaw pala yun, yung sinasabihan ng ganito, ganyan. Tapos sabi ko kay Benjo, si Benjo yung kasunod ko na, Benjo, ikaw nakikinig ka doon, nag-revelation ako nandun ka na. May sinabi ba akong plastic si Anya? Wala. Sabi niya gano'n. And sa mga viewers na nanonood sa atin, kahit magtanong ka, humingi ka ng screen record, wala akong sinabing plastic ka. Tapos, ito na. Ito na. Ano bang mga sumunod na ganap ngayon? Ito. Nag-live ang Fairfax Management. Nung time na, yung time na yung na-weekest, di ba, sinabihan na kita na binid goodbye kita kasi ganun nga, na malalaman ko sa mga thesis na sinasabi mo na sinabihan kita plastic, which is hindi naman. Tapos kanina nanood ako ng Fairfax Management. Sabi ni Amber, dapat pinag-usapan in private, hindi na lumabas sa public, which is dapat talaga. Kasi kung ikaw may problema ka sa akin, nalaman mong gano'n na sinasabihan kitang plastic, dapat una sa lahat, tinanong mo ko, nilapitan mo ko, hindi yung sasabihin mo sa mga ikaw sisi. Which is that thing is I want also to clarify. Wala akong pinagkakalat dito. To the point na nagulat din ako na si Gemma biglaan sabi. Yung sa Revelation, sabi ko, ang sarap manood ng Revelation. Di ba that day Revelation was morning? Yung pagkagabi na nun, yung sinabi ni Gemma siya tungkol sa comment section na pagulo. Yung Revelation, iba yun. Kasi ang daming nagsispill tungkol sa mga nalalaman dito sa talk. Pero hindi tungkol sa atin. Kasi nandun, may isang co-CC tayo from past season 6 na nagsabi, nag-message bigla sa akin. Ganito daw yung sinabi ni Jeremiah. Kino-compare tayo ni Jeremiah dalawa. Which is kino-compare ko. Tapos nandun pa nga ako sa likod mo eh. Sinabi ko na, guys, totoo ba? Parang ano. Tapos nagsasabi si Jeremiah na, hindi ko kayo kino-compare. Kasi nagsabi nga ako, parang ako daw si Kate J. Tapos parang daw si Jeremiah si Chief. Nagsabi pa nga sila na wala silang kino-compare. Yun, kinonfirm ko yun. It means wala tayong kinalaman doon. Yung sa may Revelation na sinasabi ko, it's because ang daming nasispill. Hindi tungkol sa atin. Because of other CC dito. Yung pangalawa, yung kagabing sinasabi nila na parang plastic ka ganito ganyan. Wala akong pinagkalat. Umakyat ako nun, it's because na-trigger ako sa mga comment section. Hindi ako na-trigger sa'yo. Na-trigger ako sa part na sinasabihan ko sila, tumigil kayo. Kasi dinidepensahan na kita. Hindi, ganito. Kung dinidepensahan mo ko, sana sinabi mo sa akin na Ate Pabi,
may mga nagko-comment dito na sinasabi Ano yung ko narinig mo, pero sabi ko pa nga sa stairs, ako pa may nagko-comment. Wala akong narinig. Oo. So, dapat, ang ginawa mo, Anya, nilapitan mo ko, then dalawa tayo nag-explain doon na wala tayong problem sa isa't isa. Na hindi na yung darating sa point na gano'n na magpaparinig ka pa. Diba? Na, Okay, mali ko yun. Which is sa part ko naman, hindi ko yung pinaparinggan ko. Hindi, aminin natin sa lahat, Anya, ako yung pinaparinggan mo. No, hindi talaga. Kasi sa live pa lang, nagsabi na ako. Nagsabi na ako sino tinutukoy ko. Kasi yung tinutukoy mo. Yung nag-comment. Sabi ko, ikaw, ba't ka makapagsabi ng ganyan? Kasi kilala ko si Pabi. Pag si Pabi, nakikipagplastikan, alam ko, hindi masyadong makikipag-ano sa'yo yan. At di dadirect ka to the point. Alam ko galing natin Pabi, kasi kasama ko na sa Ay, wait lang. Hindi ako nakikipagplastikan. Oo. Pagka ayaw ko sa tao, ayaw ko sa tao. Oo, ganun. So, hindi mali yung word mo na pag nakikipagplastikan sa ate Pabi, hindi siya masyadong, hindi ako nakikipag... Parang ganun. Okay, fine. Mali yung term ko. Pero parang ganun din. Pag ayaw na ayaw. Wala akong... Kaya sabi ko, huwag kang magsabi sa akin kasi kahit ano sabihin mo, hindi ako naniniwala. Ano ba? Kasi sabi ko, kung si ate Pabi, pinaplastic ako, ba't ganyan? Okay ka na. Ba't to ganyan? Tapos umalis ako mismo kasi sabi nga pag-akit na din ako. Huwag na ako magtipagtalo. Umalma na lang ako. Tapos umakit ako, dun, nagsabi si Gemma sa'yo. In the first place, doon nagulat din ako na sinasabi nila. Tinanong ko ni Mama Carla, bakit na, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ang dami ang toxic na mga tao sa mga comment section, naiirita ako, akit na ako. Tapos umakit ako sa gano'n, nagsabi ako, ate Pabi, nagpa-comment siya, ang gulo-gulo. Gumanon ako. Umakit ako, ang daming sisi na karinig. Akala ka nila, ito yung sinasasabihan ko. Ayun nga. Kaya dapat, kapag ka may ganyan, huwag mo naman siguro laksan yung boses mo kasi iba yung mga mapaparating sa mga ibang tao. So, ayun nga. Sabi ko nga sa'yo, masyado akong sumabog kanina nung nasa Fairfax Management na nag-uusap. Sabi ni Amber, dapat nag-uusap ka in private, hindi ko na pinablik, ganyan-ganyan. Sa isip-isip ko, dapat, sa una pa lang, yun yung ginawa ni Anya. Na hindi niya sinasabi yung gano'n na magpaparinig pa. Na kinausap niya ako in private kung gano'n pala yung gusto. Ngayon, ako, opinion ko yun, nung bid goodbye kita, kasi yun yung opinion ko. Kaya karapatan ko magsabi yun, kasi, di ba, unfair naman sa mga ibang sisi na hindi pa masyadong kilala, nagigisahin sila. Tapos, ito okay, alam mo naman sa sarili mo na mas nakakaangat ka sa ibang sisi. Diba? Hindi naman porket na nakakaangat ka is wala na akong karapatan pagsalitaan ka. Diba? Kasi unfair naman sa ibang sisi na masyado silang kinigisa kung ano-anong mga issues sinasabi sa kanila. Tapos sa'yo, play safe. Kung i-imaginein mo, What do you mean by play safe? Play safe sa pagsagot. Imaginein mo yung mga sisi dito. May nagsasabi din sa'yo. Sa totoo lang. Alam ko yan. Ang daming lumadating sa akin. May nagsasabi din sa'yo. Pero, anong ginagawa nila? Mas pinipili nilang mag-play safe na lang na salita nila, safe yung answer nila. Kasi, sa totoo lang, Anya, pagka kasi may nasabi sila sa inyo, alam mo yung umaatake sa kanila, yung fandom nyo. Parang, parang ito kasi yung ano dun parang pag may nasabi sa'yo, parang i-accept mo yun, parang pangaral, tanggapin mo. Tapos, ang masakit kasi dito, ang mahirap dito, yung nakikialam yung fans. Which is, and karamihan doon, Amber, makikita mo naman siguro yun sa comment section. So, ito dapat, bilang idol ng mga fandom nyo, dapat sa inyo, manggagaling yan na stop yung mga ganong klaseng pag kami nasabi sa inyo yung isang tao, tanggapin nyo and ipakita nyo na nagkakamali sila sa sinasabi sa inyo. Patunayan mo yun, di ba? Hindi nila kailangan makipag-away sa kung porket may sisi na nagsalita sa'yo, aawayin nila, hindi tama yun. Which is sinabihan Kaso, yung problem, hindi naman natin kasi makokontrol. Hindi natin talaga makokontrol yun. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo na hindi makapagsalita yung ibang sisi, gawa ng alam nila yung atake ng fans. Na pagka may nasabi, aatakihin sila. So ako, bilang nakakatanda sa'yo and bilang ate mo dito, syempre ako, wake up call ko sa'yo yun parang sasabihin ko talaga kung anong mali mo. Kung nung season 6 wala akong nasasabi. This season 7, na-realize ko na kailangan ko rin magsalita pag may hindi ako nakikitang tama. So ngayon, sana ma-realize mo yun, Anya. Sinasabihan kita, hindi dahil sa kaaway kita. Sinasabihan kita kasi gusto ko ma-realize mo yun and magkaintindihan tayo. Kasi sa totoo lang, ayaw ko ng away. Ayaw ko din. Parang tayo ayaw natin ng away, ayaw natin sa plastic. So dapat i-apply natin sa sarili natin yun na hindi tayo mag-aaway.
pag-usapan natin pag may mga bagay na hindi tayo na pagkakaintindihan, kung may mga sinasabi yung fans mo or ano man, may sabihin mo sa akin, tanungin mo ako, Ate Pabi, totoo ba, ganito, ganyan, usap tayong dalawa. Ngayon, nasa yun, kung paniniwalaan mo ko hindi, kung sinabi ko ba talaga yun. Oo. So ngayon, ito marami rin talaga akong nababalitaan na siguro, syempre, gawa-gawa ng ibang fans, gawa-gawa ng ibang tao para pagpawain tayo, na sinasabi na nakikipagkompetensya ka daw sa akin, sa amin, ganyan. And ito pa, Anya, last na. Hindi kita ginagaya niya ha. Kasi may nagsabi sa akin na sabi mo daw, ginaya ko yung gupit mo. Which is hindi kita ginaya. Hindi, nagbanggit ka na daw ng name. So hindi ko na lang sasabihin yun. Sabi mo daw, yung season 6, ikaw lang may buhok na ganyan, na ganito, na ganyan sa'yo. Tapos yung season 7, may gumaya. Tapos tinanong sino, Pabi, kaya mo daw. Which is hindi ako sumunod ng Pabi. Just one of my, supporter na. Hindi, dito mismo. Dito? Sa loob. Okay. So, ayun, alam mo na sa sarili mo siguro yun, hindi naman natin pwedeng i-deny yun kasi, so, yun lang. Ngayon, pag-usapan natin maayos na ganyan, nag-usap tayo, di kita kaaway, diba? Ilan taon ka na? 18 ka na, 26 na akong tutuusin. Ate mo talaga ako na dapat nakikinig ka rin pagka ganyan. And ito pa, ako na magiging boss siguro ng mga CC, diba? Yung pagiging bossing mo. Ayun, yun yung napapansin nila sa'yo na bossy. Pangalawa, parang kung ano ka sa kanila, yan, parang pagiging bossy na makapagsalita ka sa kanila na parang perfect ka. Mga ganon. Sorry sa term, pero ganon ha. Pero ako, nakikinig lang talaga ako, and never ka nakarinig sa akin ng salita. Ngayon lang din talaga. So, ngayon, yun yung sigurong ano mo sa sarili mo, lalo na ngayon, weakest ka, and alam ko naman na may ilalaban ka pa, may bubuka ka. Ngayon talaga, siguro bawiin mo na lang yun, Anya, and baguhin mo kung ano yung tingin nila sa'yo, kung ano yung mga nasasabi nila sa'yo, patunayan mo na binabago mo. Yun lang. Kasi para maging healthy yung fandom natin, kasi ang hirap pagka-toxic. Diba? Ayoko sa toxic, Anya. Kasi hindi talaga ako good sa mga toxic. Mas toxic pa ako sa toxic kapag ganyan yung toxic. And kapag nagalit ako, sobra akong magalit. Kaya hanggat maaari, ayoko magalit. Kaya ako, umakyat na lang ako kanina. Yung nag-comment ako sa Care Pack Management. Umakyat na ako kasi nanginginig na ako. Alam ni Panty Queen yan, binigyan na lang ng tubig kasi nginig na ako, sobrang galit ko. Pero pinakalma ko yung sarili ko. Bakit? Kasi ayokong makapagsalita ng masakit. Ayokong makasakit. So ngayon, na-appreciate kita, nilapitan mo ako sa may pool na gusto mo makipag-usap sa akin. Kausapin din kita ng maayos kasi kasi kinausap mo ako ng maayos. Sino ba naman ako para sigaw-sigawan ka or sabihan kita ng kung ano-ano na kinausap mo naman ako ng maayos. Well, ngayon, nagkakaintindihan tayo. Kung meron kong gustong sabihin sa akin, sabihin mo din para wala tayong tinatago. I just want to say, I'm so sorry if lahat ng mga nakakarating sa service, ganyan. Mali ko din naman. Tanggap ko na may pagkakamali ko. I'm really sorry if ganun yung mga narinig. Oo, kasi Anya, imagine mo, 18 ka na. Kung sasabihin nila, hindi kasi bata pa si Anya, ganyan hindi. Kasi ako 18 years old ako. Kahit nga 15 years old, may sarili ng pag-iisip, 13 years old, diba? So, hindi ka na rin bata. So, yun lang yung inaano ko sa'yo. Maging open ka, kung meron ka ngayon sa akin, sabihin mo sa akin. Ganun din ako sa'yo. Ayoko na rin magtanim ng sama ng loob kasi tulad kanina, sa sobrang dami kong kinikim sa loob ko, ngayon lang talaga ako sumabutan yan. And nakita mo naman yung pakikisama ko sa'yo. Kahit na ganun yung mga naririnig ko before, tinago ko yun, kinimkim ko kasi ayokong makapagsalita sa'yo at kay Amber. Diba, mas pinili na namin manahimik. So, yun yung gusto ko niya. So, maging maayos tayo. Ayoko nang buwan mahigit po. Gusto mo ba, toxic tayo dito, away tayo dito. Mahirap yung puro na lang away. Ayoko mangyari sa atin yung katoksikan na nagbabackstaban. Ayoko dumating sa point na magbabackstaban tayo na parinigan. Tapos ang mangyayari, mag-aaway yung fandom ng Amber, Cass, Fanatics na dapat hindi naman. Diba? Ang saya sana na solid tayo. Pagka, for example, meron tayong meet and greet, solid friends tayo. Wala yung love, wala yung lamang, wala yung inggitan, wala yung tawag dito, nakikipagkompetensya.
Yun lang. Kasi, pamilya tayo dito, meron tayong pinagdalagang isang minute, pero hindi ibig sabihin nun is magiging toxic na tayo dito. Yun lang. Anya, bata ka pa, marami ka pang pagdaraanan. Yun lang. Kasi hanggat maaga, kung ano yung mga naririnig mong nasasabi sa'yo, or mga pagkakamali mo, accept mo lang yun. Kasi yun yung lesson sa buhay mo na kailangan mong matutunan. Ayun na. Kasi ako, nakakahiya eh. Nakakahiya na 26 years old ako tapos nakikipagtalo ako sa 18 years old. Diba? Parang hindi magandang nakikita yun. Na kaya mas pinipili ko manahimik. And ayaw ko talagang dumating sa point na ganyan na sa social media ka na hindi naman dapat. And ayaw ko nang gano'n yan. Kaya yun lang. Siguro kung mapapanood man nila tayo na ganyan, gusto ko magkaayos na. And wala nang ganun, huwag nang mag-isip ng kompetensya kasi hindi naman kompetensya to eh. Anya, kilala kayo, sikat din kayo. Diba? Hindi naman para sabihin, ganyan, di ba mas marami yung namin, ganito, ganyan. Hindi ganun eh. Kasi alam mo, mas masarap yung minamahal tayo ng lahat, hindi yung laban. Yun lang. Yung gusto kong maling sa'yo, lalo na ikaw parang pinaka-baby ka rin dito, pinaka-bata ka na dapat ginaguide ka rin naman talaga. Yun lang. Sana i-accept mo yung sinasabi ko hindi bilang kaaway mo bilang ate mo dito. Season 6, alam mo naman na close mo rin ako. Actually, pero ako na. So ngayon, medyo nagka-gap talaga tayo. Aminado ako doon. Nagka-gap ako gawa ng mga toxican, past, ganyan. Pero ngayong nag-usap tayo, na nagigets na kita. Pero sana ayoko nang mangyari ulit na magkakaganituhan tayo ulit na hindi naman dapat. Kasi jowa mo mag-best friend eh. Diba? Dapat hindi tayo ganun eh. Dapat nagtutulungan tayo. Hindi tayo maglalamangan. Tsaka pagdating sa mga spender natin, kung may mga spender tayo, hindi natin kailangan sabihin na pagdamot natin. Kasi, sa totoo lang, kung spender mo talaga yan, kung sa'yo talaga yan, kahit na mag-drop yan sa iba, babalik sa'yo yan. Kaya hindi mo sila kailangang ipagdamot or what. Na, hindi, yung nag-usap tayo sa baba, medyo na rin ako doon. Yung sabi mo, matamot ka pagdating sa kung sa'yo lang, gusto mo sa'yo lang, spender mo. No, I mean like, when it comes to like live stream lang, kung gusto niyo magpa-drop, magsabi lang kayo. Pero hindi parang nasa harap ko mismo bigla kayong susulpot na without even saying excuse me, magsasabi kayo. Uy, example, ikaw nag-live, tapos bigla ako, ay punta ka dito. Yun ang term na sinasabi ko. Ayaw ko lang na, kung gusto mo magpa-drop, sabi ka lang. Kasi kung mag-drop naman yung spender ko sa'yo, okay na yun sa akin. Yun lang. So, siguro, after ng pag-uusap natin na ito, kung may masasabi ka pa, sabihin mo, then ayusin na natin. After nito, gusto ko magsimula tayo ng maayos tayo ulit. Gusto ko good vibes lang para araw-araw wala. Mahirap kasi yung araw-araw bababa tayo sa living room tapos nag-iiwasan tayo. Hindi maganda yun eh. Parang mapapansin nyo ng mga tao kasi na nag-iiwasan tayo. And hindi natin yung matatago talaga. Anya. Lalo na nasa 247 tayo. Yun lang. Parang masarap sa feeling na wala tayong galit sa isa't isa, nag-usap tayo. Yun lang. Kanina talaga sobrang naiyak talaga ako. Hindi ako makapagsalita ng naninig ako. Nakakalaan ko. Alam ko kaya gusto ko mag pero pinatawag ko. Tsaka ayoko dumating sa point na may episode na ganun yung itsura ko kanina na nanginginig na putok yung galit ko kanina. Kasi gusto ko kumalma ako kasi gusto ko makapagsalita ako ng maayos. Ayoko kasi magsasalita ako ng galit. Kasi pag nagsalita ako ng galit, marami akong masasabing hindi maganda. I mean, masasaktan kita sa mga sasabihin ko. Kaya, yun yung iniiwasan ko. Alam mo naman siguro na every time na may magbibid goodbye, may magbubutuhan, once na may nasabi ako sa binid goodbye ko, after nun, nakukonsensya talaga ako. Yun yung yun yung ayaw ko niya. Ayaw kong may kagalit, ayaw kong may kaaway. Kaya, sorry kung isip mo na nakikipagkompetensya kami sa inyo, which is hindi naman totoo. Wala kaming inisip na gano'n. Yun lang. Sana maging okay na and siguro bawi ka sa mga sisis. Sa mga gano'n, para i-close mo na rin sila lahat na
bawiin mo yung mga sinasabi nila sa'yo na pagiging bossy mo. And yun, siguro, alam mo na lang siguro yung mga dapat mong gawin para hindi nila masabi yun sa'yo. Tapos at the same time, hindi kayo namin ginawa competition. Ginawa kayo namin healthy competition at the same time inspiration. Para lang din maganahan sa mga lahat na ginawa kami. Kasi lahat kayo, tumipag kayo, kami nag-iilo kami. Kaya hindi namin kaya competition. Kasi, Anya, malakas kayo ni Amber. Gamitin nyo lang yung ano nyo, yung time nyo. Huwag nyo sayangin na, di ba, huwag nyo sayangin na hindi na lang kayo nagkilos, ganyan, na hahayaan nyo yung katoksigan, di ba? Yun, parang huwag nyo sayangin yung time na okay pa tayo. I mean, okay pa tayo sa tao, na minamahal pa tayo ng mga tao, sinusuportahan tayo. Huwag nating sayangin yun. Kasi once tayo iniwanan ng mga tao, mawawala yung mga pinaghirapan natin na diba, na makuha tong ganitong diba? So yun lang, Anya. Wala akong ibang sasabihin sa'yo, yun lang. Sabi ko na, pagka may ayaw ka, sabihin mo sa akin, ganun din ako. Then, yun, ayos lang siguro ng attitude ng, mga ganun. Bata ka pa, marami ka pang pagkadaanan. Pagka naayos yan, magiging okay ka sa lahat din talaga. Hindi na ako sa Capsule ba yun? Capsule. Lax capsule. Guys, may sinasabi ko Guys, lax capsule. capsule. Sa mga may O, capsule, lax capsule. Alam ko, hindi mo ko mamaya. Lax capsule talaga. Bakit nawala yung pwede na yung music na ka? Meron na ulit. Ayan guys, ayan. Ito yun. Ito yung Denver. Kung tayo mahabol ba? Meron ba? Ate Pam. Hindi. Pinaasa mo na naman ako. Ako lang yun. Para magigas yung color ko sa kapal. Ay, rapper. Guys, just messenger. Try mo. Dali ko dyan. Padala mo sa akin sa pag-uusap ako. Pag bumisita ako dyan. Matagal pa naman eh. Yung Hindi pa masod sa kung bigo. Tapos 2 buyers. Sila naman yung Kasi wabi. kung si tatay ang bigo. Then wala kang kung namuntag ay confirm. Di mo pinasod. Diba? Guys, ayun ang ating result ng birthday ha. Ayan ang ating surprise guys. Check out. So, mayroon pa pa. Check. Check. Hindi kami nakikismis. Sabi niya may pumasok ba rin sa Hindi ko malinis. Android. Nakapigay ka pa! Kasi mahirap din talaga kasi yung Totoo ba? Kaya ka lang. Legit ba yun? Parang first na? Parang ngayon na may bibili sa akin. Kasi nagmumura na kasi na hindi ko Asa makita ang dito? Hi, Eros. Uy, pabasa kami guys. Baka nasa posisyon ko, hindi ko kaya iwan mama. Wala talaga.
Actually, Gemma, hindi ko kaya iwan. Kasi huwag kang magreklamo, isa lang Wala naman. rin kasi siya choice kasi patakaran ng hospital din. Tatakaran ng hospital sa Isa lang naman eh, damo. One watcher only? Pwedeng akin na lang yun. Kasi emergency naman sila, wala silang... Saka wala pang available na private. Kasi yung ward niya, ano lang, kinakalawang yung mga ano. Tapos walang electric fan. Eh, nanay ko may pneumonia. Paano siya makakahinga? Hirap na hirap na nga huminga. Gusto niya immersive hearing na lang siya. Thank Kasi kung buhay na lang sa akin. Dialysis spray. Yung inisip ko saan ko kukunin yung pang dialysis ko. 20 bed kada linggo. Nawala siya, Magagawa ko parang inaalagaan ko yung mga magagawa ko. Sige, kayo na sama. Ay, nag-miss pero may nabang kumikilis yung papa ko na ako. Ayan talaga. Nung nag-message ako si Kuya Ryan nung nagpa-prantro. Yan talaga eh. Hindi na yan. Guys, mga under fam dyan at Caspinatics, dapat family talaga tayo dito kasi ang hirap ng maging toxic sa libro, guys. Pag once sinabihan, Ang hirap din makakastikan talaga na sa kahit lahat ng mga makasalam ko ng plastic yung tingin sa Sobrang kalmado ng tao lang ako. Barang-bado talaga ako. Pero kanina. Kaya nakapunta ka sa Gantay lang yung namin. Kumbaga sa akin. Wait lang. Kaya Pakiramdam ko kasi parang gusto ko na lang Hindi mo po, wait lang. mga fandom dyan na iwas kayo sa gawa-gawa ng kwento. Kasi nakakasira yun ng samahan talaga. Uy, para sa yun. Ang gumagawa ng kwento, hindi totoong fan. Okay tayo, di ba? Busy na tayo eh. pero thank you sa akin. Ay, bigla ko nag-violation. Ayun naman. Mawawala na ito ba? Sa ano mo nga sa... Gusto ko magpapak ng buto ba? Uy, wala sa TikTok. Guys, nawala yung ano, yellow bus. Oo, mga chismosa yung toxic. Ito, bibigay ng false information. Wait lang. Gawa sa buhay. Na-try ko Hindi maganda yan. Tsaka imagine nyo guys, nakakahiya kapag aawayin ko yung 18, ako 26 na, ilan yung 8 years gap? Yung right lang guys, yung hindi 26. Pero expected ako like this. Violate na naman ako. Hanggang na sila last. Tangkad ka sa akin. Yan lang guys. Huwag na kayo mag-isip dyan. Tama na yung... Dahil dito. Wala naman sasabing nag-aaway. Please lang. Kasi ayaw. Hindi, sa totoo lang talaga. Sabi ko, wala akong plano talaga makapag-usap kay Anya. Sabi ko nga, pinag-usap. Sabi ko, hindi pa ako ready makipag-usap kasi nga, galit pa ako. Kasi pag kinausap ko ito ng galit ako, baka ano-anong masabi ko. Hindi ka ba naglagay ninyo? Naglagay ako. Lalo ba ng inubulan nila? Jules, may laman pa yan. Hi everyone, I'm Jemison Chaga, singer-songwriter and a performer from Sony Music Philippines. I'm also a content creator from the House of Collab Season 6 and Tarpax Network Channel Season 5. At ang babalik ni Season 7 na si Jack of all Race. At wala na mag-aaway, wala na toxicity. Lahat makikinig sa mga kanya-kanyang criticism at mga pagkakamali na nila na dapat itama at maging better at maging mag-grow. Yon, let's all grow together. Use front row now. Dili na kayo sa akin. Nagulat daw si Cassie. Ay, nagulat kayo? Nagulat kayo? May ugulat pa yan. By the way guys, yung mom ko is going through something right now. Dito promotion, meron siyang CKD and pleural infusion, pneumonia, and NKTI. So basically, wala ako the whole time sa 24/7. Pagpasensyahan nyo na ako. Yung mama ko lumalaban siya ngayon sa battle niya sa ospital. Kakalabas siya ng kahapon and then binalik siya kanina. Sinugod siya sa ospital. So ang akin lang is I'm asking for your prayers and financially broke na talaga ako sa totoo lang. Yan yung totoo. Malaking pasasalamat ko na lang talaga kasi may naglalapag pa rin ng alam mo yun, bumibili pa rin sa front row. Pero it would be a lot of help kung matutulungan nyo para maipanalo ko yung 1 million para sa mama ko. Hindi, mahirap siya para sa akin sa totoo lang. Pero virtual hugs na lang para sa akin guys kasi I need it the most. Sobrang mahirap talaga. Pinakamahirap sa buong mundo is mawalan ka ng magulang. And alam ko sarili ko na nung nakausap ako kanina nung doktor, hindi na sinabi sa mama ko. Ang bubuhay na lang sa mama ko is dialysis niya. Sobrang manas yung katawan niya kasi punong-puno yung tubig niya punong-puno yung katawan niya ng tubig to the point na hindi na siya
wala nang ibang solusyon, wala nang ibang gamot, kundi dialysis lang. So, and then yung kidney transplant naman, kung may kilala kayo as early as possible, it would be a lot of help. Baka kaya kong gamitin yung akin. Pero yung sa kidney transplant daw sa mga bank, mga kidney bank ganun, yung namimigay ng kidney donor ganun, it will take a year daw sa dami daw ng nag-aabang. So, butot balat na yung mama ko. Kaya kahit hindi ko gustong bumalik dito kasi mas gustuin ko talaga alagaan mama ko, bawal din dahil nasa emergency room siya, public pa yun. And then super broke talaga ako. Ay, this is not to share negative stuff naman or negative energy and negative vibe. I didn't mean it that way. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, lagi nating piliin na magkaroon ng positive vibe, positive energy, positive affirmation, positive actions, and positive mindset. Ayun. Pero yun, prayers lang din talaga yung may mahingi ko. Ayun. Kain na buto. Ay, hindi ba ito kakain ng buto? Visit ko. Pray for my mom. Pray natin mama ni Jemay, guys. Pray for my mom. I love my mom so much. Lahat man tayo mahal natin mama. Kung nanonood ngayon yung mama ko, mahal na mahal kita. Guys, sige nyo kahit kung yung bibili, pupunta Kasi ako ano dyan. yun? Kapag may Sabi ko sa kanya, mag-download siya ng TikTok para mapanood niya ako dito. Hindi kasi siya nagti-TikTok, Facebook lang yun, tas YouTube. Yung YouTube pa niya, YouTube for kids pa ata. Yung Facebook pa niya, puro malalaswa pa yung napapanood niya sa akin. Pero one thing na naalala kong sinabi niya sa akin na gusto kong i-share sa inyo. Parang finally, buong buhay ng pagkabuhay ko, nabuhay ako to please my parents kasi I'm always compared. Pero kanina, nung kinausap ko siya, ang sinabi niya sa akin is, something na tatatak sa akin at dadalayin ko habang buhay is nung sinabi niya na isuko mo na ako anak, mercy killing. Sabi ko sa kanya, ayoko, hindi pwede. Tapos ang sagot niya sa akin, hindi ko pa kaya mawala ka sa buhay.